Dahil nga naglabas ang DMW at DICT ng advisory na magiging online na ang pagkuha ng UUEC na isasama na sa eGov app pagdating ng June 2025, na dati naman ngang online na kukuha ang UUEC. Ang tanong ng mga karamihang OFW, paano naman daw yung mga nag-change employer? So meaning daw ba nito hindi na kailangan magpa-verify ng kontrata? Ang sagot guys, kagaya nga ng lagi natin sinasabi or lagi kong binabanggit sa mga videos ko, kapag may mga employment changes kagaya ng nag-change employer, ay required magpa-verify ng kontrata sa POL office sa ibang bansa bago kayo uuwi sa Pilipinas. Kailangan ng verified contract para ma-update ang employment information nyo sa system ng MW or Migrant Workers Office at DMW. Dahil kung hindi kayo magpa-verify ng kontrata at nag-change employer kayo, ay posibleng hindi na kayo makakabalik sa ibang bansa dahil hindi kayo makakakuha ng updated UUEC sa POA sa Pilipinas. At kahit mag-acquire kayo ng UUEC exemption, ang lalabas doon is yung dati nyong employer. At dahil nga nag-change employer kayo, kaya kailangan nyo magpa-verify ng kontrata para yung bagong employer nyo ay malagay sa system ng DMW at Migrant Workers Office na integrated sa immigration. Sa karagdagang impormasyon naman sa pagkuha ng UUEC ngayong 2025 sa POA, panoorin nyo ito. Paano kumuha ng UUEC ngayong 2025? May tanong kasi ang isang kababayan natin na nagpa-verify daw siya ng kanyang kontrata at first time niyang uuwi sa Pilipinas. Galing siya sa visit visa at naging employment visa sa ibang bansa. Nakakuha na siya ng kanyang UUEC sa kanyang PAPSBAM account at updated na ito. Ang tanong niya, kailan pa daw ba niya pumunta sa POA office sa Pilipinas? Ang sagot guys, hindi nyo na kailangan pang pumunta sa POA office kahit first time nyong uuwi sa Pilipinas kung nakapag-verify na kayo ng kontrata at nakapag-acquire na kayo ng UUEC gamit ang PAPSBAM account nyo. Dahil ang bago ngayon, upon verification ng kontrata nyo sa POL office sa ibang bansa, ay na-update na ang PAPSBAM account nyo at nakapag-generate na ng UUEC. Kaya nga napapansin ng karamihan na nung nagpa-verify sila ng kontrata, ay ready to print na ang kanilang UUEC. So kapag ganun guys, ay hindi nyo na kailangan pang pumunta sa POA office sa Pilipinas dahil kailangan nyo lang ipaprint ang UUEC na nasa PAPSBAM account nyo. Ang kailangan lang sumadya sa POA office ay kapag hindi pa updated ang UUEC nyo sa inyong PAPSBAM account. Dahil minsan ang system ay hindi pa nag-a-update. So kapag hindi pa updated ang PAPSBAM account nyo at hindi pa kayo nakapag-acquire ng UUEC sa inyong PAPSBAM account, ay kailangan nyo sumadya sa POA office or sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. At kailangan nyo dalhin ang inyong passport, visa at ang inyong POLO verified contract. Hindi na guys kailangan ng sworn statement at lalong-lalo na ang insurance. So hindi na yan kailangan guys. Sa mga naghihingi ng sworn statement ay hindi nyo na yan kailangan. At inuulit din natin guys na kapag isa kayo OFW nagtatrabaho sa abroad na may employment changes, for example, nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name, kahit pareho pa rin ang owner, mga nag-change position, at yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visit visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng kontrata sa POL office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UUEC sa POA sa Pilipinas. Sa mga nakapag-verify naman at maaga nakapag-acquire o nakapag-generate ng UUEC at aabutan ng expiration ng kanilang UUEC bago pa man sila makabalik sa ibang bansa, ang gagawin nyo lang guys ay mag-reacquire ng bagong UUEC gamit ang PAPSBAM account nyo after na ma-expire ang hawak nyong UUEC. Hindi kayo makakapag-reacquire kung still valid pa ang UUEC nyo. So makakapag-reacquire lang kayo ng bagong UUEC after na ma-expire ito or after ng expiration. Kung sakali man hindi kayo makakuha ng bagong UUEC at yung expiration ay dikit na sa flight date nyo, ay pwede kayong dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA at sa Clark International Airport. At bukas sila 24/7. Sa mga nagtatanong naman na dati ng mga documented OFW at dati na nakapag-verify ng kontrata at uuwi, babalik muli sa parehong employer at walang any employment changes, kailangan pa daw ba mapaverify ng kontrata?
Ang sagot guys, kung wala namang employment changes or kung wala namang nabago sa kontrata nyo, ay hindi nyo na kailangan ng panibagong Polo Verified Contract. Kailangan nyo lang mag-acquire ng UEC exemption online at dalhin nyo na lang ang inyong latest printed contract at ang lumang Polo Verified Contract just in case man hanapin ito sa immigration. Saan ba kinukuha ang latest printed contract or ang bagong kontrata? Kinukuha yan guys sa inyong employer. Kung nandito naman kayo sa UAE, ay pwede kayo magpaprint ng kontrata nyo sa any Tahsil office kung ayaw kayong bigyan ng kontrata nyo ng inyong employer. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Salamat. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Ito naman ang latest advisory ng DMW at DICT na magiging pagbabago sa pagkuha ng OEC sa June 2025. Naglabas nga ng anunsyo ang Department of Migrant Workers or ang DMW sa kanilang Facebook page na magkakaroon ng pababago or upgrade sa pagkuha ng OEC ng mga OFW sa eGov app. Kung noon ay pumupunta daw sa mismong opisina ng POA or DMW na ngayon, pero ngayon ay magiging online na simula June 1, 2025. Actually, matagal nang naipatupad na online nang nakukuha ng mga OFW ang OEC simula pa ng bago sumakabilang buhay si dating DMW Secretary Toots Ople. At sa may mga employment changes nga sa ibang bansa, kapag nagpa-verify ng kontrata upon contract verification ay nakakapag-generate na or na-update na ang OEC sa inyong PAPSBAM account. Ganon din sa eGov app na matagal na rin may website ng PAPSBAM na makikita nyo mismo sa loob ng app at pwedeng makakuha doon ng OEC or OEC exemption. At matagal na rin integrated ang mga system ng DMW or Department of Migrant Workers, MWO or dating Polo at ang immigration. Kasama na dyan ang e-travel na kamakailan nga na nilunsad nila na kapag nakapag-acquire na kayo ng OEC or OEC exemption, makikita na rin ang OEC information sa e-travel departure card registration kapag pabalik na sa ibang bansa. Ngunit titingnan pa rin natin sa June 2025 kung ano ba itong pagbabago or upgrade na gagawin nila sa e-travel or sa eGov app. At take note guys na kahit online na ang OEC ay magdala kayo ng at least 3 copy ng printed copy ng inyong OEC. Dahil ang isang copy ay madalas kinukuha sa check-in counter at ang isa kapag magka-cash refund kayo. At yung isang copy naman ay yun ang tinitingnan sa immigration. At sana sa DMW at kahit saang ahensya ng gobyerno ay tumatanggap pa rin ng walk-in or dapat sana natatanggap pa rin ng walk-in. Nabanggit kasi sa video na dapat mag-register muna sa eGov app para ma-entertain. Hindi naman kasi lahat ng mga Pilipino at pamilya ng mga OFW ay maalam online. So sana kapag may idudulog ang pamilya ng OFW sa Pilipinas para ipaalam sa ating gobyerno ang kalagayan ng kamag-anak nilang OFW sa abroad, ay sana tumanggap pa rin sila ng walk-in.
Para mas mapadali ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate ng mga OFW, isasama na ito sa eGov.ph app at sa system ng Bureau of Immigration bilang bahagi ng digitalization program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Kung dati personal ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate, ngayon gagawin itong online. Ito ang sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay sa panayam sa kanya sa programang Bagong Pilipinas. Ngayon, sinabi ni Yusek Tutay, isasama na ang OEC sa eGov.ph app at integrated na rin ito sa Bureau of Immigration System. What's good is pagdating po sa airport, kung ito po ay naka-integrate na po sa e-travel system ng DICT, tuloy-tuloy na po. Not even the requirements of the Bureau of Immigration po ay kakailanganin pa. Kasi integrated na rin po ang e-travel at ang BI system. Mas madali na rin anya ang documentation ng mga OFW na aalis ng bansa. Madali na rin makausap o makontak ang mga OFW at mabilis din ang pag-repatriate ng mga OFW gamit ang eGov.ph app. The moment na may nireport na problema po ang ating mga OFW, maaari pong ipaalam na po natin doon sa next of kin sa pamilya para hindi po nag-aalala ang kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, magiging madali rin ang pagbigay ng tulong sa mga OFW at mabilis ang pag-contact sa mga attaché ng mga migrant worker offices sa ibang bansa. Ibig lamang pong sabihin, mas mabilis po ang serbisyo ng ating pamahalaan, mas nararamdaman po ninyo ang pagkalinga ng ating pamahalaan at syempre po, mas mabilis po ang ating aksyon. Nagdagdag na rin anya ng mga call center representatives ang ahensya para matiyak na lahat ng OFW ay agarang matutugunan ang kanilang mga katanungan, humihingi ng tulong at iba pang mga hinanaing o pangangailangan ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa.